college pa lang, yung expectation mo pag graduate mo mayaman ka na eh. May trabaho na agad, malaki na kaagad yung sahod. Because of influence of other people, nakikita nila may bahay na gusto nila, sila din. Iba pa rin kapag may diploma ka. And also, kukunin mo yung diploma na yan because of sa parents mo. After kong graduate ng high school, hindi muna ako nag-aral ng college. Kasi naniniwala ko na lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin, It's my purpose may talaga. purpose and may dahilan bakit nangyari yung mga bagay na to. Siguro kapag kinuha mo yung computer science, baka wala ka dito nakasama ko, nagpa-podcast. Baka nandun ka na sa ibang bansa. Diba? Hi guys, kasama natin si Bossing. Pakilala ka, Bossing? Teacher Angelica. Teacher! You are teacher now. So pagkakilala ng lahat. Yan. Dito sa Balungaw kasi, kilalang-kilala to yung kaya tinawag ko to eh. Dito kami actually sa may bagong shop, coffee shop dito sa Balungaw. And we are Grabe. proud na merong ganitong nag-exist. Kasi before, ako taga talaga. dito, ako Parang taga ghost dito. town dito. Yeah, dito sa Balungaw. Proud ka ba ng taga Balungaw? Oo naman, syempre. Dito kami sa San Aurelio First. Dito Located sa harap ng Marco Luis. Kung gusto nyo dumaan dito, ang ganda ng view dito pare. Masarap din ang coffee nila. Kaya dito namin pinili mag-podcast kasi Cozy. magsalita Gloomy. dito. Nakakawala ng problema kapag nakaupo ka dito. Magmuni-muni ka dito. Yeah. Yan. Anyways, life after school. Ang pag-uusapan namin dito is, ikaw teacher Angge, anong kinuha mo na course? Yan. Education. Anong purpose bakit ka kumuha ng course? Kasi maraming makaka-relate nito. Wala silang fixed na decision sa buhay nila after nilang mag-high school. Magka-college na sila and they don't know how to pick the right decision in their life. Anong kukunin ba nila ng course pagdating ng college? Yung iba kasi, grade 11, grade 12, di ba? May mga tinatawag na STEM, yung kinukuha nila yung specific na strand nila and hindi siya related dun sa kinuha nilang course sa totoo. college. Pero di ba dapat actually, Dapat kung ano yung match. kinuha, di ba mag-match dapat, di ba? Kung ano yung kinuha mo ng senior high, Match na dapat dun sa... yun yung kukunin mo ng mong pagpunta mo course. ng college. They are undecided, especially in this generation. Paiba-iba kasi ng mga palito-lito mga pa decision sila. ba. Yun siguro yung isang trait ng Gen Z. Gen Z. Gen Z ka ba ngayon? Millennial. Anyways, and especially sa mga Gen Z, hindi nila, Undecided. wala silang fixed decision ba sa buhay nila? Pero parang ano sila, mas brave yung generation ng Gen Z. Kasi parang sa kanila, wala silang takot. Kung gusto nilang gawin, gagawin nila. Ang laking factor ng social media ba? Totoo. Yung nakikita mo yung mga highlights ng mga ibang tao sa social media. Anong Wala reason nang iba. bakit education ang kinuha mo? You want to teach student, young generation, Kasi sa totoo lang, yun talagang gusto ni tita ko. Oh, Yung mga- there's other people na Yes. nag-instruct sa'yo na piliin yung course na yun. Mahirap yun. Totoo. Mahirap. Kasi ang nangyari, napilitan ka na kunin yung course na yun. Totoo. Paano mo siya i-handle? Graduate ka naman ng eduk yan, di ba? Graduate So naman. napagtagumpayan mo. Na-survive ko siya. 4 years ba ang eduk Yes, yan? yes. Kasi kailangan. Wala ka bang parang Wala pa decision akong- before na ayun. kung ano yung gusto mo? Yun yung Wala pa akong gawin? fixed na decision noon dati kung anong gusto ko. Actually, nag-stop pa ako. After kong graduate ng high school, hindi muna ako nag-aral ng college. Okay. Kasi nga, syempre, ang hirap na kukunin mo yung course na di mo gusto. Pero ang end up, kinuha ko pa rin yung course na Pero hindi ko ano gusto. yung gusto mo na course? before? Computer science talaga. Ang computer science is related to IT ba? Oh, parang ganon. Then, communication. Bakit hindi yun? ganyan. Kasi yun natin, demand ata ngayon na Yun nga, yun demand ngayon. Panahon ko no, ang School in na demand offer talaga, education. Kaya siguro yun dito din sa yung Ordinate, wala ba na-recommend. sa Ordinate? Sa Ordinate, Na wala din. Oh. Nag-try ako sa PUP dati. Pero eduk yung kinuha mo before and paano mo siya na-survive? And ano yung nagbigay sa'yo ng parang hope na napilitan ka lang sa course tapos parang napipilitan ka lang na gawin yung mga activities Yeah. and all of the stuff. Eh, wala ka namang interest doon, di ba? Wala akong idea talaga. Pero nagkaroon ka rin ng interest. Nagkaroon Ganun ako ba? ng interest talaga. Siguro mga second year college na kasi andun na eh. Parang alam ko na yung gagawin, alam ko na yung proseso. So, Tinuloy ko na. ayos lang din pala yan. Okay lang yun. Nakasurvive ako ganyan. Ako, hindi ko kaya yun. Kaya ako, di ako nag-enroll ngayon eh. Sorry ito, topic namin about regarding sa ano course. kasi sa akin, hanggat may nagpapaaral, grabe. Okay. So, you are dependent actually sa tita mo Totoo, din. No? Kaya totoo. kung ano yung gusto ng tita mo. Yun na rin din. Number one factor, kaya yun yung kinuha mo na course is because of finances. Then, Yes, totoo. parang needs Yes. na walang magpapaaral sa'yo. Hanggat may nagpapaaral, ginrab ko na. Saka parang laki ang ng mindset ko kasi nun, di ba sabi nila mahirap maghanap ng trabaho kapag hindi ka nakapagtapos ng college. So sabi ko, sige hanggat merong magpapaaral sa akin ng kolehiyo, grab ko na. Relax naman. Paano mo? Kailangan ba sundin talaga nila yung kung ano yung tita nila or parents nila? Kuan ba siya? Advisable ba siya na gano'n?
Mahirap. Mahirap kunin yung, mahirap ipagtulakan yung sarili mo sa hindi mo naman talaga gustong kurso. Ito, kung bibigyan ka ng choice, babalikan natin yung grade 11 years mo, grade 12 years, and then meron kang capability na ikaw yung magde-decide, ikaw yung magpo-provide sa sarili mo. Ikaw, pero mo yung gagamitin. Ano yung susundin mo ba yung kung ano yung gusto mo or gusto ng iba? Siyempre, yung gusto ko na. Mahirap gawin talaga yung mga bagay na hindi mo gusto. Mas So, madaling gawin yung mga bagay na gusto mo. Pero ang solution dapat dyan, as much as possible, masolusyonan nila yung poverty. Filipinos, ganyan ang nagiging barrier sa education. Yan ang unang-unang dahilan kung Kasi ang bakit hindi mangyayari din, nakakapag-aral. alam mo, kapag computer science ang kinuha mo, and yun yung interesado ka talaga dun sa course na yun, baka mas magaling ka pa dun. Pag-excel ako, ganyan. Alam ko naman, may reason. Kasi naniniwala ko na lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin It's may purpose may talaga. purpose and may dahilan bakit nangyari yung mga bagay na to. At ngayon, parang mas nag-excel na ako sa ginagawa Kaya ko. siguro kapag kinuha mo yung computer science, baka wala ka dito nakasama ko, nagpa-podcast, baka nandun ka na sa ibang bansa, di ba? Tingin ka lang sa Positive side. side. Negative yung... Yung unang nakikita kasi talaga, negative talaga, bago yung positive. Kung may kumbaga may problema na dumating or nararanasan mo, paano tignan positive way? Pag tinitignan mo kasi yung isang bagay na negative siya, talagang negative yung nangyayari. Di mo ba tinutulungan yung sarili mo? Oo, totoo. Parang mas lalo kang Oo. bumababa, mas lalo kang nadadown. Pero kung titignan mo na, baka siguro may purpose. Kaya ba't nandito ako? Parang Baka dami mo siguro ng problema na pinagdaanan. Parang sasabihin mo na yung mga, ito, magaling to sa buhay. She knows how Hindi to naman. handle things. Matagal na rin kami magkaalala. 50 50 years. 50 years. Estudyante ko pa ata. Sa high school. Internship mo yan, di ba? Oo. Grade 9 kayo. Balongaw National. After nung internship nyo, dapat doon ka sana magtuturo. Yes, di ba? yes. Doon na Anyways. yung expectation and reality nga dati. Naisingit mo yung expectation and reality. Ano yung naging expectation mo before na hindi nangyari in reality? Parang college pa lang, yung expectation mo pag graduate mo mayaman ka na eh. Kaya May na. trabaho na agad, malaki na kaagad yung sahod. Pero nung dumating na yung totoo talaga, yung realidad talaga, ang hirap. Parang mas magandang mag-aral ka na lang siguro. Stay ka na lang mag-aral. Doon ako naniwala sa mami ko na na mahirap ang buhay at hindi pinupulot ang pera. Naniwala na ako kay mami ko noon. Na before, nung nag-aaral ka, Parang- humihingi ka pa lang sa magulang or Oo. sa tita mo or kung saan. Parang easy lang, Easy ganyan lang. yung pera. Pero nung Nangyari pagpasok mo ng realidad ng buhay, Wala. parang ang hirap ng harapin. And then, paano siya harapin? Kasi harapin at harapin. Malapit ng mga graduation yan, di ba? Malapit. Darating ka dun sa realidad ng buhay. Darating ka sa punto ng buhay mo na magkakaroon ka ng realization na paano ba harapin tong realidad? Totoong realidad ng buhay. una, syempre, kailangan mong tanggapin eh. Accept first. I-accept mo eh. Natanggapin mo na ito yun. Ito talaga yung katotohanan eh. Yun nga, realidad. Na-distract ako dun May dumating kasi. Okay lang. Ito kasi, bago to, kaya ang dami mga pupunta. Anyways, nasa tayo? Realidad ng Tanggapin, buhay. ganyan, no? After ko nag-graduate ng high school, doon ko lang na-realize na, ano bang plano ko? Anong mangyari sa buhay ko? Ano yung mangyayari sa future? Anong- After nito, ano ba? Saan ba ako pupunta? Kailangan Parang ganun. kong gumalaw. Ang laki din ng factor ng social media. Nakikita mo yung mga kaibigan mo, Totoo. nakikita mo yung mga kakilala mo, may sarili na silang Bahay, meron na silang kotse, kanya-kanyang buhay. Maganda yung buhay nila. Tapos pagtingin mo sa sarili, parang Ano? tama ba yung dinaanan kong buhay? Tutuloy ko pa ba to? O kailangan ko na bang lumiko? Parang gano'n. Sa akin naman, kasi kailangan mo i-accept yan eh. Kasi if you will not accept first the thing, Wala. Hanggang doon stuck ka lang. May stuck ka Totoo. dun, di ba? Kaya sabi nila, daanan mo lang yung problema. Huwag mong stay. Hintuan. Huwag ka doon titigil. Kailangan mong umusad. And na-realize ko, nung in-accept ko, ganito, nagkaroon ako ng realization sa sarili ko, doon ka pala mag-grow. Adulting one-on-one na siya. Kasi Actually. lahat tayo, darating sa mundo. Pagdadaanan talaga lahat yan. You will Kailangan- question yourself, how? Yan nga, how? Paano ba? Paano ka uusad? Ganyan. Kailangan meron ka munang plano. Dapat yun nga dapat yung tinuturo sa mga sa mga high school, senior high school, bago sila pumunta ng college. Kasi magkaiba ang senior high school Sa junior. Hindi, Sa college, senior high school college. sa college. Totoo. Magkaiba siya actually. Magkaiba. Kung sa high school siguro parang tanggap mo yung mga sige Yung lang, mga easy sige lang, lang, ganun. ganyan. Chill lang, At yung ganyan. daming kong kakilala na, especially ako, marami na ako na-meet na maraming tao din. And nakausap din through this podcast. And sinasabi nila na,
hindi sila prepared. Nung pumunta sila ng college, hindi sila prepared. Lahat naman, ganyan. Ikaw Lahat din. talaga. Oo. Tapos hindi ko pa gusto yung course ko. Mas mabigat pa yun. Dapat as much as possible, prepared ka dapat. Kumbaga yung expectation mo na ganitong course, ganito, ganyan. In reality, magiging ganun na siya. Okay. Ang nangyayari kasi, expectation versus reality, magkaiba eh. Pero dapat, kung ano dapat yung expectation mo, yun dapat ang magiging reality. Di ba? Yun yung pinaka-wise na. Kung ano yung expectation mo before, Yun ganito dapat dapat yung i-goal mo. yun dapat ang mangyari. But because of maraming reason, maraming factor, hadlang. mga barriers, walls, dapat as much as possible, gawa ka ng paraan na mangyari ang expectation mo. Kung control mo lang ang lahat ng bagay sa paligid mo, kung Pipiliin may mo capability ka sana before na Pipiliin mag-aral, mo lagi yung makapag-aral. magandang bagay. If you can control things that surround you, people that surrounds you, everything that surrounds you, lahat ng nasa paligid mo, pwedeng maging possible yun. Nagpaplano tayo, tapos hindi yun yung nangyayari. Hindi yun yung nangyayari. Sayang naman yung mga Yes. plano, di ba? Sayang yung mga in-spend mo ng mga years, in-spend mo ng mga time and energy in na planning. nag-isip ka, nagplano ka. Ay, mga expectation, tapos in the spend end, time in wala. expectation. Ganyan. Yung number one factor actually, you cannot control people, things that surrounds you. Yes, totoo. Kaya dapat laging may set A, may set B. Ako kasi plan A is plan A. Yun nga kasi ang mga Gen Z talaga. Ipupush ko yung sarili ko na mangyari yung plan A as much as possible. Pero actually mahirap. Is a risk decision. Ako kasi hindi kasi ako nag-enroll ngayon last year. So ako, I learned how to pay bills na, rent. I learned Sir, how to age mo. food, kung ano yung mga kainin ko, ano yung mga needs ko. Kasi may nagturo sa akin na coach ko, na mentor ko din, na kapag hihintayin mo pa yung years, 25 years old, 28 years old, doon ka pa lang, gagalaw. oo. Parang sayang Parang naman wala yung na. mga years na nilaan mo nung mga 21, 22, 23, 24. Which is privilege sa akin yan. Merong nag-advise sa akin ng gano'n na. Kasi yun yung nag-push sa akin actually. Na-realize ko at that point, at that moment na mas Natutunan, maganda if, di ba? Maaga. Maaga kang natuto sa buhay. Pero may negatives kasi ang Lagi nangyari sa naman, mga oo. Gen Z kasi. Nagmamadali sila. Yun nga. Yun yung lagi kong narinig sa mga feedback ng ibang Totoo. tao. Ba't kayo nagmamadali? Enjoy nyo muna yung buhay. Pero para sa akin, advantage actually sa akin. Ayos ba magmadali or ayos ba na hindi magmadali? Mas okay kapag pag-iisipan mo muna lahat ng bagay eh. O kasi kung Push action ka lang ng action, push. Yan. Diyan ka mas magkakamali. Pero sabi nga nila, 'di ba, kapag mas nagkakamali ka, mas natututo ka, mas nag-grow ka. Diyan papasok yung being responsible. Totoo. Dapat responsible ka sa mga Sa mga desisyon Decision. na ginagawa mo. Minsan kasi yung iba, because of influence of other people, nakikita nila may bahay na gusto nila, sila din. Pinush nila yung sarili nila na gawin yung duplicate nila yung Ginaya. naging journey ng Oo, ibang totoo. tao. Ang nangyari sa kanila, wala. Wala. Wise naman din kasi Oo. na mag-prepare ka ng plan B. Kasi kung hindi nangyari yung plan A, Kailangan may as iba man- kang option. plan B. Wise yun. Actually, wise. Pero depende yan sa... Depende rin sa pagiging tao. responsible. May kanya-kanyang journey ang tao. Hindi siya, kumbaga, yung anong journey ng ibang kakilala Ng mo. isa. Yun Yun na na rin yun. yung journey mo. Magkakaiba tayo ng, kumbaga, landas na tinatahak. Diba? And iba't iba yung mga pwede nating maranasan along the way, along the road. Kaya may iba-iba tayo ng learnings at iba-iba yung paraan natin kung paano tayo nag-grow. Dapat as much as possible, nag-grow ka kasi dapat eh. Sa lahat ng bagay, dapat natututo ka. Ito, isingit ko lang pala. Number one factor pala sa iba yung Gen Z ngayon sa Gen Millennial is because of technology din. Mayroong mga bagay ngayon na wala before. Like cellphone, anything na technologies. Naging way siya actually para sa akin. Ako nag-work kasi ako ngayon. And nagkaroon ako ng work through this online. Ganito, ganyan. Kahit di na ako nag-enroll actually, pinili ko na yung diskarte, di ko na kinuha yung diploma. Pero tutuloy ko lang din yung diploma kasi mayroong isang nag-advise sa akin that iba pa rin kapag may diploma ka. And also, kukunin mo yung diploma na yan because of gagawin mo yan sa parents mo. Reason, bakit mo ginagawa to? Yan talaga ang parang best gift na matatanggap ng magulang mo eh. Yung diploma. Sinisisi mo ba yung parents? Hindi. Mother, father mo? Kaya Wala akong... nangyari, hindi mo kinuha yung computer science and Hindi na. napilitan ka Wala lang. akong sinisisi. Actually, grateful ako. Siyempre kung hindi dahil sa kanila, How to be grateful in times of problems and struggle? Paano yun? Paano maging Ay, grateful syempre, doon? di ba? Kapag- Magpapasalamat ka ba na... Lord, thank you sa problem ko. Ay, kasi naniniwala ko na yung mga problema na yan, dumarating sila para turuan tayo. Yung mga problema na yan, blessings Salamat ka. yan para sa akin. Ay, yung point Para of view sa mo kasi akin. doon, tama, actually ganun. Ang nangyari kasi
kasi yung ibang tao, sinisisi Oo. nila yung Bakit ako problema. pa? Sinisisi pa nila ang Diyos, bakit Bakit mo binigay sa akin to? Pero alam niyo, nabasa ko sa Bible na hindi niya ialaw ang lahat ng Totoo. Kung hindi problema, mo kaya. pagsubok sa buhay mo na hindi mo kaya. And alam niya na kaya mo. God will make a way to, mapagtagumpay mo isang problema or isang pagsubok. Normal lang ang talaga. problema sa Oo. buhay ng tao. Normal lang ang struggles, normal lang ang trials. Sabi nga nila, kapag walang trials, wala nang thrill ba? Wala nang Ang boring ng buhay pag walang basic problema. lang mabuhay. Kung titignan mo yung positive benefits benefits or na naidudulot ng problema sa atin. Kaya natin naabot yung mga achievements natin, kaya tayo naging successful right now. Hindi pa naman ako successful right now. Soon. Sino bang ayaw nang hindi maging successful someday? Totoo naman. Kaya ako, dumadaan pa ako sa problema. Oo, dumadaan pa din. Meron pa din naman. May problema pa ding pinagdadaanan. And hindi ka makakapunta dun sa successful life if hindi ka dadaan Walang- sa failures, dadaan sa problems. Diba? Parang pag-akyat trials. lang yan ng bundok. Wow, kantang analogy na. Diba? Siyempre, alam mo pag-akyat ng bundok, andun ka na agad. Sa Mount Balungaw yan, Mount Balungaw. Diba? Hindi ko pa na-try dito sa Mount Balungaw. Kung pumunta kayo dito sa Mag-hike, part ganyan. of Pangasinan and then may makita kayong Mount Balungaw. Dito yun. Kung gusto nyo pumunta, punta lang kayo. Parang pag-reach lang din ng ng success, oo. achievement. Na marami goal kang mo. pagdadaanan ng mga Yan. bato. Meron pang pagdadaanan trails. na wala kang mahawakan. Diba? Pero di ko pa na-try mag-hike. Pero kailangan mong gumawa ng paraan para makarating ka sa And makita mo yung, punta mo ng tuktok ng bundok pare. Makikita mo yung ganda. ang ganda ng view. Oo. And then doon mo marirealize na worth it yung lahat. Worth ng it lahat. pinagdaanan. Lahat ng pagod, lahat ng hirap. Same din sa buhay. Hindi mo ma-appreciate ang buhay kapag walang problema, walang pagsubok. Sometimes, ganun talaga. Kailangan natin magpasalamat kasi yun yung naging reason actually. 'Di ba ang kinuha mo na course before is Eduk, 'di ba? Ano yung mga naging realization mo? Advice to young people. Ito, kabataan ng pag-asa ng bayan. Dapat magkaroon sila ng magandang system dyan sa educational system para magkaroon tayo ng mga future good young people. Yung mga ayos na mga Kasi young people. at the end of the day, yung susunod na generation sa atin, Oo. yung mga kabataan. Kabataan ko pa naman din. Sana ipasok pa ako. Maganda yan. At least you advise to Gen Z. Sa mga Gen Z, yan. Siguro pag nagdidesisyon, huwag pa dalos-dalos. Kasi ang mga Gen Z ngayon mapupusok. Parang ano sila parang sige go, sige grab, ganyan. Alam mo yun, kailangan nyo munang pag-isipan muna. Kasi sabi ko nga kanina, kapag padalos-dalos, parang pagpasigi-sige, doon ka magkakamali lali. Ito sabi niya, maging responsible ka. Kasi being responsible in life is pinaka-wise. Even though nagmamadali ka, if responsible ka naman sa mga decision mo, pero mostly sa mga kabataan, hindi sila responsible ngayon. Ilan lang. Parang ilan okay kami. lang Ilan Ganyan. lang tayo. Okay lang magkamali, sige okay lang. Ay, Kaya oo, ilan lang tayo. Dapat maging responsible kayo. Ito, sa pagpasok sa relationship. Oo, totoo yan. Dapat maging responsible kayo sa mga decision nyo sa pagpili ng mga girlfriend, boyfriend. Oo. So, kailangan mong pag-isipan. Need to think everything Yeah. first. Pag-isipan mo muna lahat ng mga decision mo sa buhay. Kasi kung ano yung decision mo ngayong kabataan ka, Oo. Yun na yung ano magiging ikaw pagdating ng Oo. araw. Yung mga pagkakamali mo before. Yeah. Maitatama mo siya pero hindi mo na siya maibabalik. Ganun. Pero sabi nga namin kanina, even though magkamali ka, natuto ka naman din Natuto sa ka. mistakes mo. Totoo. Kaya, nag-grow ka pa din. 1% every mistakes. Sana meron kayo natutunan naman din. And kanina, yung course, piliin nyo kung ano yung mas gusto nyo. Yung mas gusto nyo. Mas madaling gawin yung gusto nyo. Para sa akin, mas mag-excel ka sa isang Oo. bagay kapag gusto mo yung ginagawa Kapag gusto mo yung ginagawa mo. Anyways, Nantahakin. thank you sa panonood. And thank you kay Madam Angelica. Na sana meron kayo natutunan. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next one. Peace.